Muli po, welcome sa ating palatuntunan, Biblia o Kuro-Kuro. Sana po ay muli nyo kaming samahan sa may kalahating oras na pagtalakay. Ako po ang kapatid na Orly de Guzman. Ako naman po ang kapatid na William Zigfred ko. Makakasama niyo po sa gagawin nating pag-aaral. Kapatid na William, mga mahal po naming taga-subaybay. Kitang-kita natin, napapanood natin ang maraming mga nangangaral na ang bukang bibig ay ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang kanilang sinasabi, tanggapin ng Panginoong Hesukristo, sampalatayanan siya bilang pansariling tagapagligtas, hinihikayat din ng mga tao na magtiwala sa Kanya, sumampalataya, lumapit sa Kanya sa panahon ng kanilang mga pangangailangan. Sumampalataya na lang. Wala na ibang gagawin. Wala nang ibang aanibang iglesia o anumang relihiyon para sila'y maligtas. Basta magagawa daw ng tao sa personal nilang paraan na makalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Wala mang relihiyong kinabibilangan o pangkati ng pananampalataya. Kaya mahalagang ipaglingkod natin ang sinasabi ng Biblia. Yung bang paniniwalang iyon, batay sa Biblia o opinion lang o kuro-kuro ng tao. Sa Biblia, kapatid na William, ang tao ba makalalapit ng tuwiran sa ating Panginoong Hesukristo? Biblia po sasagot, kapatid na Orly, at ganito po mababasa natin mga kaibigan. Pakinggan niyo po ang pahayag ng ating pong Panginoong Hesukristo sa aklat po ng Juan. Dito po sa 6, ang talata ay 44. Ganito po ang ating mababasa. Walang taong makalalapit sa akin, maliban ng ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Malinaw po ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po niya, walang taong makalalapit sa akin, maliban ng ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin. Yan ang proseso na ang nagturo mismo, Panginoong Hesukristo. Opo. Kaya diyan sa banggit ng Panginoong Hesukristo, maliban ng ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, anong katumbas no, kapatid na William? Wala na po ibang paraan, kapatid na Orly, kundi dapat gawin po ng tao yung ipinag-utos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung pong mga nangangaral ngayon na hinihikayat kayo na sa inyong paraan, sa inyong pagkakaupo, meron pang ganun sa inyong pagkakaupo sa bahay nyo, lumapit kayo sa ating Panginoong Hesukristo. Yung paglapit sa Panginoong Hesukristo, mahalaga Ang hindi mahalaga, yung paraan na kanilang itinuturo Opo. na salungat sa paraan na itinuro mismo ng ating Panginoong Hesukristo. At ano ang kapalaran, kapatid na William, ng mga nakalapit sa Panginoong Hesukristo kasi inilapit sila ng ating Panginoon Diyos? Sa binasa po nating talata kanina, kapatid na Orly, sabi po ng Panginoong Hesukristo, siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ano katumbas nun? Sila po yung maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya sa lahat po ng naghahangad ng kaligtasan at dapat namang hangarin nating lahat, hangarin din natin o sundin natin itong prosesong ito na ang nagturo mismo ay ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. At yung mga sumunod sa prosesong iyan na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo, ano ang garantiya sa kanila ng Panginoong Hesukristo? Ito po ang garantya. Mababasa po natin mga kaibigan sa talatang 37 naman po, ganito po ang nakasulat. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin, sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Ayon po sa pahayag ng ating Panginoong Hesukristo, yung mga ibinigay po sa Kanya ng Ama na nagsilapit po sa Kanya, sabi po ng Panginoong Hesukristo, hindi ko itataboy. Kaya mapalad yung mga umalisunod sa prosesong iyan na ang nagturo mismo ay ang ating Panginoong Hesukristo. Opo. Sa kabilang banda, kapatid na William, ano gagawin ng ating Panginoong Hesukristo do sa mga lumalapit sa Kanya, naniniwala daw sa Kanya, sumasampalataya sa Kanya, pero hindi naman dinala ng Ama sa Kanya? Ito po sagot po ng ating Panginoong Hesukristo. Mababasa naman po natin ang nakatala dito sa aklat po ng Mateo 7, 22 hanggang 23. Ganito po ang mababasa. Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, di baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan,
At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ayon po sa mga talatang binasa po natin, yung mga lumalapit po sa Panginoong Hesukristo, pero hindi naman po binigay sa kanya ng Ama, malinaw po na sila'y itataboy o hindi kikilalanin ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi sila makapapasok sa kaharian ng langit. Opo. Kaya yung katumbas nung itataboy sila, hindi sila magtatamo ng kaligtasan. Baka ang isipin at sabihin ng iba, kapatid na William, siguro yung mga taong iyan na lumalapit sa Panginoong Hesukristo at itataboy niya, hindi papapasokin sa langit, baka naman puro boka lang yan. Ha? Walang gawa, puro salita lamang. Ganun ba yung mga taong yan? Meron po silang ipinapakilalang ginawa po nila, kapatid na Orly. Sabi po sa mga binasa nating talata, sila'y nagsipanghula sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, sila'y nagpalayas ng demonyo, gumawa din ng gawang makapangyarihan. Pero sila ba'y makakaasa sa pagliligtas ng Panginoong Hesukristo? Hindi po, kasi malinaw pong sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanila, hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ano kaya ang problema ng mga tao niya, kapatid na William? Bakit sa kabila ng sila'y naniniwala sa Panginoong Hesukristo, gumawa pa ng mga gawang makapangyarihan daw sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, pero itataboy, hindi pa papasokin sa langit? Kasi po, ayon sa binasa nating mga talata, hindi sila kabilang po doon sa mga taong ibinigay ng Diyos sa ating pong Panginoong Hesukristo. Hindi tinupad yung kalooban ng Diyos, yung tamang proseso na sinasabi po sa Biblia kung paano magiging kay Kristo ang tao, kung paano makalalapit ang tao sa Kanya. Hindi umalinsunod doon. Ngayon, baka sabihin ng iba, kung meron mang itataboy ang Panginoong Hesukristo sa araw ng paghuhukom, kasi nga, hindi sila ibinigay ng Diyos sa Panginoong Hesukristo. Baka sabihin ng iba, kami pakiramdam namin kasama kami sa ibinigay ng Panginoon Diyos sa Panginoong Hesukristo. Madaling sabihin yon. Pero ang batayan ba, kapatid na William, pakiramdam ng tao? Ano bang katunayang sinasabi sa Biblia nung mga tao na ibinigay ng Panginoon Diyos sa ating Panginoong Hesukristo? Ganito po mababasa natin, mga kaibigan, ang nakatala po sa unang Korinto, sa 1 at 9, pahayag po ng Apostol Pablo. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama sa Kanyang anak na si Hesukristo na Panginoon natin. Ayon po sa binasa nating talata. Sabi po ni Apostol Pablo, sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama sa Kanyang anak na si Hesukristo na Panginoon natin. Kaya ang mga ibinigay ng Panginoon Diyos sa Panginoong Hesukristo, sila ay tinawag ng ating Panginoon Diyos. Opo. At diyan sinasabi kung ano layunin ng pagtawag ng Diyos sa kanila. Opo. Sinabi po sa talatang binasa natin upang ipakisama po sila sa atin pong Panginoong Hesukristo. Kaya ang mga tao bang sa Panginoong Hesukristo, kapatid na William, tumatawag lang sa Panginoong Hesukristo? Hindi po sila tatawag lang, kapatid na Orly. Yun po'y kuro-kuro o opinion lang po nila. Kinakailangan po sila yung tinawag ng atin pong Panginoon Diyos para ipakisama sa atin pong Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang sinasabi ng iba, yung pagtawag ng Diyos at pakikisama ng tao sa Panginoong Hesukristo, yan nga yung paraang pinaniniwalaan namin. Baka sabihin nila na tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon mo, bilang tagapagligtas, bilang personal mong tagapagligtas. Yun ang pruweba ng pagtawag ng Diyos sa iyo para ipakisama ka sa ating Panginoong Hesukristo. Yun ang sinasabi nila. Pero sa Biblia, paano makakasama ng Panginoong Hesukristo ang mga tinawag ng Diyos para ibigay sa Panginoong Hesukristo? Narito po ang inilalarawan ng Biblia. Pakinggan po natin, mga kaibigan, ang nakatala dito po sa aklat ng Juan. Sa 15, ang talata po ay 5 at talatang 4 pa. Ganito po ang nakasulat. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga
sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ayon po sa binasa nating mga talata, para makasama po ng ating Panginoong Hesukristo, yung mga taong tinawag ng Diyos, kailangan sila po ay nakakabit po sa puno bilang isang sanga. Sanga ng Panginoong Hesukristo. Sa paglalarawan, yung mga nakaugnay sa Panginoong Hesukristo, mga sanga niya. Opo. At ang Panginoong Hesukristo, siyang puno. Talaga namang ang sanga ay nakaugnay sa puno. Kaya para ang tao ay makasama sa mga tinawag ng Diyos at dalhi sa Panginoong Hesukristo, dapat kabilang siya sa mga sanga ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya ang inilalarawan dito na puno. Opo. Ano ang hindi magagawa ng mga hindi nakaugnay sa punong si Kristo? Walang tunay na kaugnayan sa Kanya. Sabi po sa binasa nating mga talata kanina, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Kaya pag hindi nakaugnay sa Panginoong Hesukristo, hindi kasama ang Panginoong Hesukristo, hindi makapagbubunga ng kabanalan. Opo. Maaring may ginagawa sila. Pareho ng binasa natin sa Mateo 7:22-23. Marami silang ginawa Diba? Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, nagpalayas ang demonyo, gumawa ng mga iba't ibang himala daw, nangaral pa sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, pero kasi hindi naman ipinakisama ng Diyos sa Panginoong Hesukristo, may pasya sa kanila. Hindi sila makapagbubunga, wala silang magagawa sa ganang kanilang sarili. Opo. Baka iniisip na iba, ano ba yung sinasabi dyan na puno? At sino ba yung sinasabi dyan ng mga sanga? Paano inilarawan ng Apostol Pablo, kapatid na William, ang mga taong nakaugnay sa ating Panginoong Hesukristo? Ito po paglalarawan po niya. Mababasa po natin mga kaibigan ang pahayag po sa aklat ng Roma dito sa 12, sa 4 hanggang 5. Ito po ang pagtuturo ni Apostol Pablo. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Kung doon po sa binasa nating talata kanina, kapatid na Orly, yung sanga kinakailangan pong nakakabit sa puno, dito naman po sa pahayag ni Apostol Pablo, meron pong iba't iba o maraming mga sangkap sa iisang katawan lang. Ang marami yung mga sangkap, Opo. pero ang kinasasangkapan, isang katawan lang. Opo. Doon sa ating binasa kanina, maraming sanga, pero nakaugnay sa iisang puno, Opo. ang ating Panginoong Hesukristo. At yung mga sangkap, hindi sekta-sekta. Hindi po kanya-kanyang denominasyon, kundi ang sabi, sama-sama sa isa't isa. Alin ba yung tinutukoy na katawan, kapatid na William, na binubuo ng maraming mga sangkap na ang mga sangkap ay sama-sama at hindi hiwa-hiwalay? Ganito po mababasa natin mga kaibigan, pagtuturo ni Apostol Pablo pa rin sa aklat po ng Kolosas, dito po sa 3, ang talata po ay 15. Ganito po ang nakatala. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Nadya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Ayon po sa talatang binasa po natin, yung katawang pong tinutukoy, ito po ang kinaroroonan ng mga tinawag po ng ating Panginoon Diyos. So sa ating binasa, ang mga tao ipinakikisama ng Diyos sa Panginoong Hesukristo sa paraan na tinatawag ng Diyos ang mga tao. Opo. At yung mga tinawag ng Diyos para ipakisama sa Panginoong Hesukristo, batay sa talatang binasa natin, sila ay nasa iisang katawan. Opo. Alin ba yung katawan na naroon sama-sama ang mga tinawag ng ating Panginoon Diyos, ipinakisama, dinala sa ating Panginoong Hesukristo? Ganito naman po mababasa natin. Kanina, 3:15 po ng Kolosas, dito naman po tayo sa 1 at 18. At siya ang ulo ng katawan, sa makatwid bagay ng iglesia. Ang tinutukoy po na katawan na kinaroroonan po ng mga tinawag, ito po ang iglesia. At ang ulo po nito, ang ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya naipakisama sa Kanya. Opo. Diba? Sapagkat nasa katawan na ang ulo ay ang ating Panginoong Hesukristo.
Kapatid na bilang, daming iglesia, iba-iba pangalan eh. Sa Biblia ba sinasabi kung ano pangalan ng iglesia na katawan ng Panginoong Hesukristo, iglesia ang pinangunguluhan niya, Opo. nasangkap noon o kaanib noon ang mga tinawag ng ating Panginoon Diyos? Opo, ito po mababasa po natin, kapatid na Orly, at sa lahat ng ating po mga taga-subaybay, pakinggan nyo po sa Aklat ng Mga Gawa, dito po sa 20 at 28, babasahin po namin sa inyo ang salin ni George M. Lamsa sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Malino po ang itinuturo sa atin ng Apostol Pablo. Ang pangalan po ng tunay na iglesia, Iglesia ni Kristo. Kasi ang ulo ay ang Panginoong Hesukristo. Opo. Ang iglesia, katawan ng Panginoong Hesukristo. Talaga naman ang katawan tinatawag sunod sa pangalan ng ulo Kumbaga sa puno, ang puno'y ubas, yung mga sanga, sanga ng ubas. At yung bunga ng ubas. Kung sa iglesia, ang ulo ay ang Panginoong Hesukristo, kaya ang pangalan, binasa nga natin, Iglesia ni Kristo. Opo. Kaya ang mga tinawag po ng Diyos, ipinakisama sa Panginoong Hesukristo, hindi po sila basta sumasampalataya lang. O kaya ay may kinaaniban mang relihiyon, hindi naman yung iglesia ipinakikilala ng Biblia. Ang mga tinawag po ng Diyos, ipinakisama sa Panginoong Hesukristo, nasa iglesia na katawan po ng Panginoong Hesukristo, at ang pangalan po ay Iglesia ni Kristo. Kaya ang sinasabi ng iba, bakit daw pinabibigat natin yung proseso ng pagiging kay Kristo? Samantalang ang pagiging sa Panginoong Hesukristo, yun ay biyaya Bakit kung ano-ano pa raw ang hinihingi natin? Tayo bang humihingi nun na yung tao para maging kay Kristo ay hindi sapat na sumampalataya lang at merong hinahanap ang Panginoong Hesukristo sa kanila? Ito po mababasa natin, kapatid na Orly, kung sino po talaga ang naghahanap sa kanila na gawin po ang mga binabanggit na yan. Dito po sa 1:8, ang talata po ay 31, ganito po ang nakatala na mababasa po natin sa banal na kasulatan. 1:8:31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko. Batay po sa talatang binasa po natin, may hinihingi po ang ating Panginoong Hesukristo sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Ano hinihingi niya na gustong makita sa kanila ng Panginoong Hesukristo? Sabi po ng Panginoong Hesukristo, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko. Kaya hindi po totoo na pinabibigat natin yung proseso ng pagiging kay Kristo. Ang sinasabi po namin, yung prosesong itinuro ng Panginoong Hesukristo. Opo. Hindi po sasampalataya lang. Ang kailangan po, nananatili sa mga salita ng Panginoong Hesukristo para ang tao mapatunayan niya na alagad siya o tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Paano ba yung pananatili sa mga salita ng Panginoong Hesukristo kalakip ng pagsampalataya sa Kanya? Babasahin po natin ulit ang 1:8:31. Dito naman po sa saling Magandang Balita Biblia. Ganito po ang ating mababasa. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay nga kayong mga alagad ko. Nilinaw po sa atin sa talata kung ano po ang pananatili sa salita ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi po, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay nga kayong mga alagad ko. Kaya sumasampalataya, may ginagawa. Opo. Diba? Ang ginagawa, pagsunod, hindi po paglabag. Yung pong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, dapat ginagamit ng tao para sundin ang ipinagagawa niya. Ang problema do sa iba, yung pananampalataya nila daw sa Panginoong Hesukristo, ginagamit nila para tutulan yung ipinagagawa ng Panginoong Hesukristo. Opo.
Paano masasabing tunay na pananampalataya yon? Dapat gamitin nga para makasunod eh. Kaya nasisiyahan ba ang Panginoong Hesukristo doon sa mga nasapatang sumasampalataya lang sa Kanya pero hindi ginagawa sinasabi niya? Hindi po. Ito ang katunayan po, kapatid na Orly. Mababasa po natin, mga kaibigan, ang nakatala dito po sa aklat ng Lucas sa 6. Ang talata po ay 46. Ganito po ang pagtuturo sa atin. At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Ito pong katunayan, kapatid na Orly, na hindi po nasisiyahan sa kanila ang ating Panginoong Hesukristo. Sa mga taong nasapatang sumampalataya lang. Opo. Kailangan po sumasampalataya, ginaganap ang ipinagagawa ng Panginoong Hesukristo. Sa lahat ng gustong magtamo ng kaligtasan, dapat talagang sampalatayanan siya bilang tagapagligtas. Pero dapat gawin yung sinasabi niya, itinuturo niya na paraan para ang tao'y maligtas. Tinuro ba ng Panginoong Hesukristo yung paraan na dapat sampalatayanan at dapat ganapin sa ikapagtatamo ng kaligtasan? Opo, tinuro po, kapatid na Orly, at mga kaibigan, ito po mababasa natin na pagtuturo pa rin po ng Panginoong Hesukristo dito po sa 1:17 at 9 sa saling Revised English Bible sa pagkakaliwat po sa Pilipino. Kaya muling nagsalita si Jesus. Buong katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay maliligtas. Itinuro po ng Panginoong Hesukristo yung gagawin ng tao. Sabi po niya, ako ang pintuan, sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Hindi lang dapat sampalatayanan yan, Opo. kundi dapat ding ganapin o gawin ng tao para siya'y maligtas. Kailangan pumasok sa kawan. Binasa na natin sa Biblia kung ano yung kawan. Binasa natin kanina sa Gawa 20:28, ito po yung iglesia ni Kristo na tinubos po o binili ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yan ang katangian, isa sa mga katangian ng iglesia ni Kristo na wala sa iba't ibang iglesia o relihiyon. Opo. Ang pinatutunayan po ng Biblia na iglesyang tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo ay ang iglesia ni Kristo. Kaya nga sa iglesia ni Kristo niya pinapapasok ang tao. Gaano ba kahalaga na matubos o masakop ang tao ng pagtubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo sapagkat siya'y kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo? Ito pong turo ni Apostol Pablo. Pakinggan po natin, mga kaibigan, ang nakatala dito po sa aklat ng Roma sa 5, ang talata po ay 8 hanggang 9. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Ayon po sa mga talatang binasa po natin, yung mga nasakop po ng pagtubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo, sabi po, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Kung bakit lalong tiyak ang kaligtasan o siguradong kaligtasan sapagkat ang mga tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo napawalang sala. Apo. Yung po kasing kasalanan ang dahilan kung bakit ang tao'y nahatulan ng kaparusahan. Pero nang mag-iglesia ni Kristo ang tao, napatawad ang kasalanan. Hindi, wala nang dahilan para hatulan. Kaya ginarantiyahan po sa Biblia na ang mga nasakop ng pagtubos ng Panginoong Hesukristo lalong tiyak o sigurado ang pagtatamo ng kaligtasan. Kaya sa lahat ng gustong maligtas, sa lahat ng gustong makapasok doon sa kaharian ng langit, dapat tayong umalinsunod sa prosesong ito. Ang prosesong itinuturo ng Biblia, dadalhin ng Diyos ang tao kay Kristo. Apo. Gagawing iglesia ni Kristo para magtamo ang tao ng kaligtasan. Sana magaang po ninyong natanggap itong aming tinalakay ng kapatid na William. Maging gabay po ninyo ang leksyong ito para tayo magkasama-sama sa tunay pong paglilingkod sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo at sa pagtatamo ng kaligtasan sa loob po ng Iglesia ni Kristo. Salamat po ng marami sa inyo. Kami nag-aanyaya, samahan niyo po kami sa panalangin sa pangunguna po ng kapatid na William. Panginoon na aming Diyos, nagpapasalamat po kami
ng napakarami po sa iyo. Amen. Sa ganitong mga pagkakataon at sa ganitong palatuntunan Opo. na muli pong nakarinig po kami ng iyong mga dakilang kalooban. Amen. Sana po maluwag itong natanggap ng mga tagapakinig namin at taga-subaybay Amen. para magsama-sama po sa marapat na paglilingkod po sa iyo at sa pagmamana po ng kaligtasan sa araw po ng paghukom. Amen. Ama, pakibasbasan po lahat ng aming mga taga-subaybay. Pakibasbasan din po ang kabuuan ng iglesia. Opo. Pakibasbasan din po ang pamamahala na inilagay mo po rito. Amen. Lahat ng ito'y magalang po naming pakiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Inaanyayahan po namin kayo na subaybayan pa ang ibang mga palatuntunan ng Iglesia ni Cristo sa INC TV, maging sa INC Radio. At meron din pong mga online content sa YouTube channel na Seek the Truth. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming official website na www.iglesianicristo.net. Maraming salamat po.